Yon, hello po sa inyong lahat. Ito nga pala si Joseph ng Sir Joseph Horror Stories. Bali, update ko lang po kayo sa channel. Matagal po tayong walang upload. Mga 3 months na po yata may get dito sa channel na ito. So ngayon, mag-upload po tayo ngayon na ang title po is Sityo ng mga Aswang. Kung napakinggan nyo na po ito, pwede naman po kayong mag-next video kasi kailangan po nating alisin lahat ng mga videos o stories sa channel ding ito. Tapos, kailangan ng konting edit, visuals. So, yun lang po. Sana po maintindihan po ninyo. Pero dun po sa channel natin na DM Stories, puro mga bago po lahat na nandun. Yun lamang po sasabihin ko sa inyo mga ka-DM, mga listeners. Ito po si Sir Joseph at simulan na po natin ang kwento. Kung ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon na makabili ng lupain sa pinakamurang halaga, bibilhin mo ba? Magsusugal ka ba? Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko ay patungkol sa lugar kung saan matatagpuan ang pinakamurang bentahan ng mga lupain noong araw. Halos mayroon pang araw na nagbibigay ng bagsak presyo. Ayon pa sa kwento, gaano man kamura ang nasabing lupain, iilan lamang ang nagkakaroon ng lakas ng loob upang bumili at manirahan sa nasabing lugar. Madalas ay binibili lamang ang lupa at pinapasaka sa mga tumantok ng lugar, mga taong mismo sa lugar na lumaki at nanirahan. Kung nagkakaroon kayo ng palaisipan kung bakit ganoon na lamang ang kaganapan, maaaring pakinggan ninyo ang kwentong ito. Sa dinami-dami ng lugar, bakit naisipan niyo pang dalawang manirahan doon? Bumili pa kayo ng lupa. Paano? Saka kanino? Hindi niyo ba alam na napakadelikado ng lugar na yon, lalo pat dayo kayo? Mga bagong kasal. Esay, mulat ang kaisipan mo sa mga kwento patungkol sa lokasyon ng lugar. Hindi ka man lang ba natatakot? Naku ate, nakakatakot kung iisipin. Pero ewan ko ba dito kay Lito at binili pa talaga ang lumang bahay ng tiyahin niya. Ang sabi kasi sayang daw kung iba ang makikinabang ate. Saka sobrang mura, malapad ang sakahan. Dagdagan mo pa na meron pang karatig lugar na ibinebenta rin sa pinakamurang halaga. Ano gusto mo ba ate? Tara, pasyal ka rin dun minsan. Di ba sabi mo sisiguraduhin mo maaayos ang kalagayan ko? Ando na tayo sa mga istoryang parang gawa-gawa lamang ng mga kung sino dyan eh. Parang hindi naman totoo. Kung meron ngang ganoong nilalang, bakit halos mga tiyahin ng asawa ko doon nakatira? Saka hindi aswang si Lito ate, alam mo yan. Ewan ko sa'yo, ikaw lang makakasagot niyan. Saka Esay, ano man ang plano ng asawa mo, naway tama ang pagpapasya nyo. O siya sige, sasama ako pero syempre gusto ko lang makita ang maging kalagayan mo doon. Tapos babalik na lang ako rito. Saka kinikilabutan ako sa tuwing maiisip ko na titira kayo sa kampo na malapit sa pugad ng mga aswang. Kahit gaano pa yang kamura, kung hindi naman ligtas ay huwag na lang. Marahil, hindi aswang ang pamilya ni Lito pero paano tayo nakakasigurado na ligtas para sa inyo lalo ka na? Tandaan mo ito Esay, hindi magkakaroon ng kwento kung walang mga basehan. Natural mayroong ganoon at sigurado hindi din natin magugustuhan o gugustuhing makakita ng ganong nilalang na nangangain ng laman ng tao. Huwag kang mag-alala ate, hindi basta-bastang pamilya mayroon ng asawa ko. Hindi ko man kayang ipaliwanag ang lahat sa iyo ngayon. Darating din ang araw. Mauunawaan mo kung bakit ko siya pinili. Hindi dahil sa mahal niya ako kundi alam kong mapapabuti ang buhay ko ate. Saka sabihin na natin na may basihan ng mga kwento patungkol sa mga aswang. Pero mapapasaan ba't may papaliwanag ko din sa iyo kung bakit doon namin gustong manirahan. Walang nagawa si Nanay Linda sa naging pasyan ng kapatid. Kahit na nababahala sa mga desisyon ni Tia Isabel, ngunit mas pinili na lamang ni Nanay Linda na irespeto lalo pat nakita niya din kung gaano kamahal ni Tio Lito si Tia Isabel. Pinili niya pang ihatid sa lugar ang mag-asawa para masigurado lamang ang kaligtasan ng mga ito at mapanatag ang kalooban niya
sapagkat hindi nakuha sa pag-iisip niya ang mga agam-agam. Pinili niya pa ring igalang ang nais ni Tia Isabel. Taong 1980, nagkaroon na ng 2 anak si Nanay Linda. Tubong Iloilo si Nanay Linda, maagang nabiyuda. At tanging siya lamang ang nagtataguyod sa kanyang 2 anak. Nang mga panahong ito'y nasa Capiz, doon nakabili ng lupain ng mag-asawang Lito at Isabel. Medyo may kalayuan pero napapanatili pa rin ng 2 magkapatid ang magandang komunikasyon sa isa't isa sa pagitan ng telegrama. Noong mga panahon na ito hindi pa uso sa mga liblib na probinsya kung anong makabagong aparato sa pakikipagkomunikasyon. Sa paglipas ng ilang taon, natanggap na rin ni Nanay Linda ang naging pasya ng kapatid. Nakita niya rin kasi na naging maayos ang buhay nito kasama ng asawa, hanggang sa isang araw nang nakatanggap si Nanay Linda ng isang liham kung saan galing ito sa kapatid. Nais ni Tia Isabel na makapasyal muli si Nanay Linda sa lugar niya. Ayon pa sa liham, may mahalaga itong ibabahagi sa kapatid. Dagdag pa sa natanggap na liham, magkakaroon ng pagtitipon sa pagitan ng pamilya dahil mapalad na nakapasa ang anak nito sa naging aplikasyon patungong ibang bansa. Isang matagumpay na doktor ang kaisa-isang anak ni Tia Isabel. Anak, aalis tayo, mag-impake ka na at bukas na bukas ay pupuntahan muna natin si Tia Isabel mo. Mangingibang bansa daw ang pinsan mo at gustong bago umalis ay makapasyal man lamang tayo sa kanila. Ilang taon na rin natin hindi sila nakikita. Sigurado panahon na rin para pagbigyan natin ng tiyahin mo. Naku Nay, kina Tia Isabel ho. Pwede na si Kuya Noel na lang dalhin mo, di po ba? Masyadong malayo sa kabias na ng lugar nila. Saka wala pang kuryente yata doon. Maging signal ng cellphone ay hindi abot doon, hindi ba Nay? Alam mo naman pong ibang nakasanayan namin buhay tapos biglang magbabago. Si Kuya na lang po. Ayos lang po ako na maiwan dito. Ayaw ko doon talaga, saka iitim ako sa bundok tapos masisira ang balat ko. Baka mamaya makakuha pa ako ng kung anong sakit doon. Mababago. Ilang araw lang naman tayo doon at hindi naman titira sa lugar na yon. Oo, nasanay kayo sa maayos na kalagayan dahil sa iniwan ng tatay ninyo. Pero hindi ibig sabihin niya na ganyan ng asal, Marie. Abay, hindi kita pinalaki na para maging mata pobre, lalo na't sa iisang pamilyang natira sa atin. Sa tiyahin mo, ano ngayon kung simple ang pamumuhay nila? Anak, habang dumalaki kay ayusin mo yung pag-iisip mo ha. Masama ang ganyang pag-uugali. Saka sakit. Mas malinis ang nalalanghap na hangin sa mga probinsya ikumpara mo rito sa syudad. Abay, sumusobra yata yung pag-iisip mo, Marie. Ayos ka lang ho ba, Nay? Marie, pakiusap ha. Yang kaartihan mo'y bawas-bawasan mo naman. Si Nanay ang kaharap mo, hindi mga barkada mo. Ano ba naman kung samahan mo na lamang siya ng ilang araw? May mga tinatapos akong trabaho, Marie. Saka samahan mo muna si Nanay. Pangako pag natapos ko itong ginagawa ko'y susunod ako. Ay siya nga pala, Nay. Doon pa rin ba sila sa lumang bahay sa baryo na halos wala silang kapitbahay? Tsaka hoy Marie, ang pag-iinarte ay nilalagay sa lugar. Samahan mo si Nanay at wala ka namang gagawin dito sa bahay. Pero Nay, maiba po ko. Totoo po ba yung balitang... Huwag mo na ituloy. Baka lalong hindi sasama ang kapatid mo. Oo, doon pa rin. Saka ang balita'y parang galing lang naman sa mga tsismoso sa kanto. Alam mo naman yung asawa ng tiyahin nyo, hindi maiwan-iwan ng lumang bahay na pamana pa daw sa kanya ng tiyahin niya. Kahit ipinagbili lang ito sa kanila, pero maswerte na rin dahil hindi naman ganun kamahal. Saka yung katabing lupa na nabili din nila doon ay sadyang parang ibinigay na lamang din ng may-ari. Maswerte nga ang tiyahin nyo dahil sobrang mura lamang ng lokal na nabili nila. Saka sabi-sabi hindi sila bastang natatakot, lalo na yung Tia Isabel mo. Abay, nakapag-asawa daw kasi ng manunugis kuno. Pero hindi doon nagtatapos kung ano man ang tunay na kwento. Ipagpasalamat na lang din natin ang buhay nila. Manunugis? Ano ho yun, Nay? Saka maayos nga ba ang buhay nila pero bakit parang hindi po uso doon ang tao? Kita mo? Si Insan nakapagtapos na pala, hindi man lang natin alam. Saang school kaya yun nag-aral? Grabe, Nay, no? Naturingan kayong magkapatid pero parang nagtatago si Tia Isabel. Saka may doktor pala kaming pinsan hindi man lang nakapasyal dito sa atin. Tama na yan, Marie. Huwag ka nang magtanong pa. Sumama ka na lamang at ikaw na mismong makakaalam. Ang usapin na yan ay para lamang sa nanay at sa tiyahin natin.
hindi nasaklaw ng pagiging anak natin anuman ang mga pagpapasya nilang nagawa. Sumama ka na nang sa ganon, lahat ng tanong dyan sa utak mo'y magkaroon ng kasagutan. Sa puntong yun ay hindi na lamang nagsalita pa si Marie. Alam niyang wala din siyang magagawa kundi ang sumunod sa nanay at kapatid. Sa kabilang banda, naging madamdamin naman ang naging paliwanag ni Nanay Linda, lalo na sa puntong kinakailangan niya ring makasama si Tia Isabel. Sumang-ayon naman ang binata sa salaysay ng ina. Sa isip nito'y malaki ang pinagbago ng buhay ng tiyahin mula nang malipat sa lugar ng asawa. Kahit pa isiping nakakatakot at lubhang delikado ang manirahan sa pook na yon. Bali-balita kasing halos lahat ng mga naninirahan doon ay nagsilikas na dahil ayon sa nailatag na kwento, pinugaran o mano ng mga aswang ang nasabing sityo. Laking pagtataka naman nila kung iisiping delikadong manirahan gayong kung susuriin, naging maayos ang buhay ng tiyahin nila doon. Lalo pa sa usaping propidad, naging malawak pa sa doble ang nasakop na kalupaan ng mga ito. Kinaumagahan ay maaga pang nagbiyahe ang mag-ina. Nakasimangot at nagmamaktol ang pagmumukha ni Marie. Ayon sa kanya ikamamatay niya yata ang lungkot sa ilang araw na bakasyon, lalo pat ang lugar na pupuntahan nila ay hindi sibilisado. Ramdam ng ina ang anak kung kaya't naging ina lamang ito ng pasensya. Batid niyang hindi talaga sumasang-ayon ang anak sa gusto niyang mangyari. Mahaba ang naging biyahe nila kung kaya't mas pinili na muna nila ang maidlip sa bus. Nakakuha sila ng magandang pwesto sa huling bahagi ng sasakyan. Wala din masyadong pasahero kung kaya't nagawa pang maunat ni Marie ang mga paa sa upuan. Ayon naman kasi sa inay meron silang 5 oras na biyahe, kaya hinayaan niya na lamang munang makatulog ang anak. Ilang sandali ang lumipas nang biglang nagising si Marie at nagsisigaw sa loob ng bus. Huwag po. Ayokong sumama. Maawa kayo sa akin. Huwag niyo akong isama, pakiusap. Nakikiusap ako. Nay, tulong. Tulungan niyo ako, Nay. Marie, hoy, Marie, anong nangyayari sa iyo anak? Marie, Diyos kong bata ire, Marie. Dahil sa pag-aalala at hindi na matiis ng inang nangyayari kay Marie, kung kaya't bigla niya na lamang itong sinampal. Ayon kasi rito ilang beses na niyang ginigising si Marie. Pero hindi ito nagigising. Napanguwi naman ang dalaga sa gulat. Sa buwang pisngin na napatingin na masama ang dalaga kay Nanay Linda. Ano ba kasing nangyayari sa iyo? Karami ng tao kanina pa kita ginigising eh. Pinabangungot ka. Saka anak, kakaisip mo siguro yan sa hindi ka sasama kaya tuloy kung ano-anong napapaniginipan mo. O ito, uminom ka muna. Saka hindi naman malakas ang sampal ko. Tama lang na magising ka ano. Umuungol ka pa na para kang ingot. Punasan mo na rin yung luha mo. Alam ko na masama pa ang loob mo pero anak, hindi naman tayo tatagal doon at uuwi din naman tayo kaagad. Sabi ko kasi sa iyo na huwag mo na ako isama. Opo, nakakatakot ang panaginip ko. Saka mahina, halos lumabas na nga ang kaluluwa ko, Nay. O ayan, tingnan mo, 5 daliri ang marga. Sana kinurot niyo na lamang ako. Ang sakit sa panga eh. Bigla namang lumapit ang konduktor upang alamin kung ano ang nangyayari. Lalo pat nagsidatingan na rin ang mga kasamang pasahero. Ayon sa konduktor, huwag gumawa ng mga bagay na ikababahala ng iba. Bagkus ay iayon ang sarili sa ayos lalo pat nasa pampublikong sasakyan sila. Nanghingi naman ng pasensya si Nanay Linda. Lalo pa sa mga taong inakalay sinasaktan niya ang anak. Matapos ang kaganapan ay hindi na nakabalik pa sa pagtulog ang dalaga. Nagsalaysay na lamang ito ng naging kaganapan sa kanyang panaginip kung saan ayon sa kanya parang totoo ang lahat. Napaisip tuloy ang ina. Hindi pa man nila nararating ang lugar ay may babala na sa kanila. Nanalangin na lamang ito ng palihim na sana'y maging maayos ang lahat para sa kanilang dalawa. Hapon na nang marating nila ang sityo dahil wala namang nagsundo kung kaya't sumakay na lamang ang dalawa sa jeep. Manong bayad po, 2. Sa tawid ng tulay po ang baba namin. Saka pakiusap po, sana sabihin nyo na lamang po kung ando na kami. Hindi na po kasi namin kabisado ang lugar. Parang ang laki na ng pinagbago maging dito sa lungsod. Tawid ng tulay? Anong gagawin nyo ron, Ale? Oo, marami ng pinagbago pero doon sa pupuntahan nyo hindi pa. Alam nyo naman siguro na tinuturing ng patay na sityo ang tawid ng tulay, saka naku, paalala lang. Kung ano man ang gusto nyong gawin,
ay mas mainam na may susundo sa inyo na nakatira sa lugar. Delikado lalo pat palubog na ang araw. Madalang ang mga pasahero na bumababa roon, maliban na lamang kung tumandok sa lugar. Meron akong kapatid doon saka delikado. Bakit naman po? Bali po, tumandok ang asawa ng kapatid ko ron. Minsan na rin ako nakapasyal sa lugar na yun pero ito kasi ang kauna-unahang kasama ko ang anak ko para sa mahalagang pagtitipon. May importante lang na okasyon. Parang nakakapanibago lang ho na may hangganan na po pala ang babaan. Ale, kaninong bahay ba kayo pupunta? Kung ako sa inyo may oras pang makabalik, wag na kayong tumuloy. Hindi ligtas sa kagaya nyo ang lugar. Saka hindi didiretso ang jeep na to. Hanggang crossing lang. Kinakailangan maglagay ng hangganan lalo po kung ito'y ikakaayos ng lahat. Lalakad pa kayo bago makarating sa kabilang tulay. Singit naman ang kasamang pasahero. Ayos lang iho. Di ba ang crossing malapit na lamang din sa tulay? Pwede naman namin yun lakarin. Alanganin na rin kasi kami kung babalik pa. Wala nang biyaheng bus pabalik sa ganitong oras. Saka bakit ano po bang meron sa lugar na yon? Napatingin naman si Marie sa kausap ng ina. Naiintindihan niya kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito kung kaya't nakadagdag lamang sa takot at kilabot na nararamdaman. Lalo pa ang mga salita ng mga nakasama sa loob ng jeep. Meron pang binigyan sila ng pangontra kung sakaling may makasalubong silang magtangka ng hindi maganda. Asin? Bakit po asin? Saka kalamansi? Ang lalaki naman po nito. Para saan po to? Paano makakatulong sa atin ipanghalo yan sa pagkain? Saka buti sana binigyan na lang tayo ng baril o di kaya itak. Anong magagawa nito? Tumahimik ka nga. Ipagpasalamat na lamang natin na may mga nagmamagandang loob na tulungan tayo. Hawakan mo na lamang ang supot na to at hindi naman masama kung susunod tayo sa mga payo nila. Mas may alam sila sa lugar kaysa sa atin. Kahit pasabihin mo minsan na rin ako ditong napasyal noon. Pero matagal na panahon na yon. At batid kong maraming pagbabago. Lalo pa sa mga dinadaanan ng sasakyan natin. Natigil ang pag-uusap ng dalawa ng tumigil na ang jeep. Sa crossing na nga lamang sila binaba. Nagpasalamat naman ang mag-ina dahil may mga ibang pasahero din na nag-abot ng pwede nilang pananggalang kung sakali man. Halos lahat ng nakasabay nila ay nag-aalala dahil ayon sa mga ito ni hindi na nakakapasok ang mga dayo sa lugar. Hindi lang dahil iilan na lang ang may lakas ng loob na manirahan sa lugar bago si sadyang nilagyan na ng harang ang sityo dahil ayon pa nga pinugaran na ito ng mga aswang. Ganun pa man ay hindi naman nakaramdam ng kung anong pang pag-aalinlangan ng mag-ina bagos ay hindi sila naniniwala na posible ang mga kwentong sa palagay nila ay biro o panakot lamang ng mga taong ayaw magpapasok ng mga dayo. Nagpasalamat naman ng mag-ina. Ramdam nila ang pag-aalala ng mga nakasama sa sinakyan na jeep. Gaano man kasama ang mga kwentong narinig ni Nanay Linda, mas nangibabaw pa rin ang pakiusap ng kapatid nito. Sa pagkakatanda ko, hindi naman gaano kamisteryo o nakakatakot ang sityo. Masyado lang sigurong nagpapaniwala ang iba. Alam mo na mga kwentong bayan. Sobrang tahimik nga inay. Hindi pa naman tayo nakakainkwentro ng mga sinasabi nila pero di ba mas mainam nang mag-ingat? Hay, maiba ko. Nay, bakit asin at kalamansi? Ano bang koneksyon nito sa mga aswang? Sa mga matatandang kasabihan anak, sa nalalaman ko, kayang lusawin ang asin ng balat ng mga nilalang. Hindi lamang sa aswang maging elemento ay kayang mataboy gamit lamang ang asin. Ano man ang hiwaga ng mga sangkap na ito, hindi ko pa rin alam, ni hindi ko pa naman nasubukan sa buong buhay ko. Narinig ko lamang din iyan sa iba at itong kalamansi ay makakatukoy kung ang mga pagkaing inihahanda ay pwede sa tao. Nakakatanggal din daw ito ng sabulag na ginawa ng mga nilalang, lalo pa kung ito ay may balak na masama sa tao. Naku po, akala ko pa naman na subukan mo na to. Hindi ko maintindihan eh. Saka parang sigurado ka po ba sa sinasabi mo eh. Pero maiba po ako nay. Sadyang nangulila ka rin nay sa kapatid mo no. Ilang taon na din kasi hindi mo din matanggihan ang paanyaya niya. Napatitig si Nanay Linda kay Marie nang makahulugan. Ayon pa sa kanya may rason din kung bakit napao si Nanay Linda. Gaano man kadelikado para sa kwento ng ibang nasabing lugar, walang pakialam si Nanay
Makita at makasama lamang muli ang kapatid na matagal ding nawalay sa kanya. Ilang sandali ang lumipas nang nagsimula silang maglakad. Kay tahimik habang binabaybay ng mag-ina ang nasabing tulay. Kahit maging huni ng ibon ay wala silang marinig. Maya-maya pa nang biglang umihip ang hangin. Napalinga-linga ang dalaga. Pakiwari niya'y biglang umalinsangan ng paligid. Hindi niya rin mawaglit ang animoy malakas na masamang kutob. Habang naglalakad sila ay ayon pa sa kanya, parang may mga matang nakamasid sa kanila. Pasimpleng nilinga-linga niya ang paningin ngunit napabuntong hininga na lamang nang wala lamang masagap na kung ano ang mga mata niya. Ilang sandali lamang ang lumipas. Habang nagpapatuloy ng kanilang paglalakad, may nakasalubong silang dalawang tao. Ayon sa paglalarawan ng dalaga, normal naman ang postura ngunit napaisip ito noong biglang makaamoy ng parang nakakasulasok na amoy. Dagdag pa niya na hindi naman direktang iniisip na galing sa dalawa, ngunit parang may kung anong kakaibang pakiramdam ang naramdaman niya lalo pa nang biglang magsalita ang isa. Halos isang dipa na lamang ang pagitan mula sa kanila. Napatigil naman ang dalawa't magalang na tumugon. "Magandang hapon sa inyo, mawalang galang na po. Papunta po kami sa bahay ng kapatid ko si Isabel. Malapit na rito ang bahay asawa ni Lito." Si Isabel. Sa susunod wag na kayo maglalakad ng ganitong oras, lalo pa rito sa lugar na ito. Sa ngayon magiging kargo namin kayo. Nagkataong matalik ko na kaibigan ng asawa ng pupuntahan ninyo. Bano anak, ihatid mo sila. Mahirap na't baka makasalubong nila ang grupo ni Rene. Alam mo naman ang mga yon, Bano. "Masusunod ama, sunod kayo sa akin." "Pagpasensya nyo na po at parang naabala pa namin kayo. Pwede nyo namang ituro na lang sa amin ang daan kung saan banda at..." "Hindi maaari. Delikado sa mga dayo ang lugar na ito. Maliban na lamang kung may kakargo o kasama papasok. Hayaan nyo kausapin ko na lamang si Lito." "Sige na Bano, alalayan mo sila. Hindi man lamang nagpaabiso ang kapatid mo sa hani nila para sana may sumundo man lamang sa inyo." Nagkatingin na ng mag-ina. Pakiwari nila hindi nila alam kung paano aakto sa harapan ng dalawang mag-amang nakasalubong. Sa kabilang bandi napapansin ni Marie na pawang nakayuko lamang ang dalawa habang nagsasalita. Natatakpan din ang sombrerong gawa sa salakot ang mga pagmumukha ng mga ito. Magsasalita pa sana ang dalaga nang bigla siyang siniko ng ina. Tahimik na sumunod ang mag-ina kay Bano. Kahit may agam-agam na nararamdaman si Marie, pero pinili na lamang nito na tumahimik bagkus ay sinentro ang atensyon sa paglalakad habang nakatingin sa sinusundan nila. Sa kanilang paglalakad ay may ilang tao silang nakakasalubong. Ayon kay Marie halos pare-pareho ang mga suot maging ang paglalakad ng mga ito. Ang kinaibahan nga lamang ay ang tindig. Meron silang nakakasalubong na halos hindi na makalakad ng tuwid dahil sa kung anong nakapatong sa likod, at mayroon naman hinihila ang paa kung maglakad. Ganun pa man ay hindi na iyon pinagtuunan pa ng pansin ng dalaga. Ilang saglit lamang nang marating nila ang bahay ng tiyahin. "Pakiusap, huwag na kayong lumabas, lalo ka na binipini. Ang mga nakikita mo'y mga hindi pangkaraniwan. Saka pakiusap huwag kang tumingin, lalo na sa mga taong mas pinipili ang umiwas kaysa magdulot ng problema. Wala kayong ideya sa posibleng kahinat-natan, mas lalo ka na. Nararamdaman ko ang nais mo." "Salamat sa iyo, saka paano mo nararamdaman hindi ka man lamang nakaharap sa amin ng tama? Kung hindi nakayuko, nakatalikod ka naman, saka nga pala, pwede ba naming makita ang mukha mo? Saka bakit parang natatakot kang tumingin sa amin ng ina ko? May problema ba? Kung nahihiya ka..." "Wala naman akong dapat ikahiya. Hindi lang kami sanay makipagsalambuha sa hindi namin kalahi. Wala akong karapatan para ipaliwanag kaya may iwan ko na kayo rito. Basta tandaan mo lamang ang mga sinabi ko. Para na rin naman ito sa kaligtasan ninyo." Ngumisi lamang si Bano. Habang hindi pa rin nag-aangat ng buka, ayon sa dalagay napapansin niyang may itsura naman ang kaharap maliban sa amoy nito. Saka nakaramdam siya ng kakaibang tensyon nang makita niya nang bahagya itong sumulyap pero animoy kay bilis ng bawi. Dagdag pa niya, bakit gano'n na lamang ang pag-akto ng kaharap na animoy kakaiba sa lahat ng mga nakasalambuhan niya. "Naku, buti na lang at si Bano ang naghatid sa inyo. Salamat iho at hinatid mo sila. Pasok kayong dalawa. Kumusta ang biyahe nyo?
At bano pa sabi sa tatay mo salamat ha. Si Lito na lang kamo ang kausapin niya. Masusunod po tiya. Nako Esay, kahaba ng nilakad namin. Saka iba na pala rito. Yung jeep sa crossing lang kami binaba. Hindi kagaya nung araw. Hindi na raw napasok dito, saka ang mga tao dito parang... Tama na muna yan ate. Mamaya ko na sasabihin ng lahat. Sa ngayon masaya ako na narito na kayo. Marami akong ikukwento sa iyo. Saka Marie, nagugutom ka ba? Tara't ipaghahain ko muna kayo na makakain. Sa kabilang kwarto nyo na ilagay mga gamit nyo ha. Sige na't mag-ayos na muna kayong dalawa at maghahanda na ako. Tiya, ba't parang ang weird ng mga tao sa lugar nyo? Naku, parang takot sila na ewan sa amin. Biruin mo nga pong. Anak, tama na yan. Sige na't sumunod na tayo muna sa utos ng tiya mo. Gusto kong maligot, naglalagkit na ako sa biyahe natin. Sige ho, pero nay, mauna muna ako sa banyo ha. Para kasing kumapit ang amoy sa balat ko eh. Pagpasensya nyo na, sadyang malakas ang mga amoy ng mga gabunan. Lalo pa kung ito'y lalaki. Gabunan? Ano yun tita? Pangalan ba yun ng tribo? O sabi niya kanina? Hanay, tama ba ako nay? Nung tinanong niya tayo kung anong hanay tayo nabibilang, yung matanda ba yun? Esay, mamaya mo na sagutin. Saka huwag na munang ganyan ang pag-usapan natin. Sige na Marie, maligo ka na. Nangangamoy ka na nga eh. Sige anak. Sumunod naman si Marie habang papasok ng bahay. Pinandilatan ng mata ni Nanay Linda. Habang hawak-hawak sa siko si Marie. Kahit may mga tanong na hindi nakuha ang sagot ay mas pinili ni Marie ang sumunod na lamang. Pagpasok pa lamang nila sa bungad, sa sala ng bahay ay agad na namangha ang mag-ina dahil ayon kay Nanay Linda, kalaki ng pinagbago ng tahanan. Sadya ngang umasenso ang kapatid at maging ang kagamitan ay maayos na at mukhang mga mamahalin. Ang hindi lamang nakuwang isipin ng dalawa. Ganon kagara ang bahay pero wala man lamang kuryente o kahit na anong disenyo ng pampailaw sa loob ng bahay. Tahimik na pumanhik ang mag-ina sa nasabing silid na kanilang pagpapahingahan habang si Tia Isabel ay gumayak para maihanda ang kanilang makakain. Ilang sandali lamang ay tinawag na sila para makapaghapunan man lamang bago tuluyang magpahinga. Ayon pa sa tiyahin, mahirap na kumain kung madilim na. Tia Esay, bakit po walang kuryente? Wala man lamang po kayong mga ilaw, saka paano ang nagiging buhay nyo rito gayong ganito, parang pinag-iwanan kayo ng panahon? Sanayan lang yan iha, saka mahirap ipaliwanag. Hindi abot ang kung anumang makabagong teknolohiya sa lugar na ito. Simple, payak at hindi magarbo ang sityo pero sa awa naman ng Diyos, hindi naman kami naghihirap. Lalo na sa pinansyal, ganito lang ang gabi namin. Tahimik. Naiintindihan ko naman yun Esay, pero nakikita niyong delikado ditong tirahan pero bakit kayo nananatili dito? Hindi naman sa nanghihimasok ako. Sa ganitong kaayos ng bahay niyo sigurado naman ako na kaya niyo nang manirahan sa ibang lugar. Mantakin mo naman parang sinumpa ang lugar na ito. Niwala man lamang kayong kapitbahay. Nasabi ko na noon ito sa iyo na iba ang magiging buhay pagka dito ka nanirahan pero ganun pa man, parang kontento ka na rin naman at kita naman na maayos ka rito. Oo nga tiya, may mga nakapagsabi sa amin kanina sa sinakyan naming pangpasaherong jeep na delikado raw dito. Pero nakaya nyo naman po nang wala man lamang bakas ng pag-aalala. Saka kailangan pala may kinakabilangan kang hanay. Tiya, saang hanay po ba kayo nabibilang? Kanina pa ako po tanong ng tanong pero hindi nyo man lamang tinutugunan. Gustuhin ko man Linda, Marie, pero hindi papayag ang pamilya ko. Dito naging kaibigan na namin ng kung ano ang mga nakikita nyo sa labas. Sigurado naman ako na may mga nakasalubong kayo. Maging yung nagatid sa inyo kanina. Sila ang malakas na protektor ng lugar na ito. Oo, mga aswang sila pero dahil nakuha nila ang tiwala ni Lito, kung kaya't mabuti sila sa amin. Tingnan nyo na lang, kaya umayos ang buhay namin kasi halos lahat ng mga karatig kalupaan ay nagsialisan na at sa amin ipinagbili ang mga kalupaan nila sa murang halaga. Alam mo na Linda, hindi ganito sa lugar nyo pero dito may ginawa. Kaunting pakikisama lang, saka hindi nagtatagal ang mga nilalang na yan sa iisang lugar. Darating din ang panahon na aalis din ang mga yan
Hanggang hindi naman sila gumagawa ng kung anong ikapapahamak ng aking pamilya, wala akong rason para magalit at matakot. Aswang? You mean, nangangain sila ng tao? Gosh, Nay, uwi na po tayo. Gusto ko pong mabuhay saka aswang yung kanina, kaya pala iba yung naging pakiramdam ko. Nasa pamamahay namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Mataas ang respeto ng mga aswang sa pamilya ni Lito, lalo pa sa ama nito. Hindi sila basta lamang gagawa ng hakbang na ikakasama rin nila. Hindi ko alam kung paano kita makukumbinsi, Esay, pero naniniwala naman ako. Kung bakit pinaunlakan ko ang imbitasyon mo, yun ay dahil gusto ko din makita kung ano ang kalagayan mo rito. Akala ko haka-haka lamang ang nababalitaan ko, pero ito na, Marie. Nasa realidad na tayo. Ilang araw mula ngayon susunod dito ang anak ko, ang panganay. Baka pwede namang si Lito na ang sumundo sa kanya, baka lang kasi... Huwag kang mag-alala, Linda. May magaganap na pagpupulong bukas ng umaga. Pwede rin ang anak ko na sumundo sa kanya. Tsaka buong angkan ng pamilya ni Lito ay pupunta rin. May makakasama naman tayong kauri natin. Saka ko na lamang ihahayag sa inyo ang lahat, basta kumain na muna kayo at magpahinga. Pakiusap ko lang pala, ang mga bintana ay huwag na huwag niyong bubuksan. Ako nang bahalang mag-abiso sa inyo kung sakali man. Hindi na nagsalita pa si Nanay Linda. Naiisip niya rin kung paano nanatili ang kapatid, gayong napapaligiran nito ng mga nilalang na posibleng magdulot ng hindi maganda sa kanila. Sa kabilang banda, naisip din ni Nanay Linda na may punto rin naman ng kapatid. Sa hirap ng buhay ngayon ay pipili ka pa ba? Ayon pa nga kay Nanay, kung saan mabubuhay kasama ang pamilya ay ayos lamang rin. Dagdag pa niya na bilib siya sa kapatid dahil sa pinapakita nitong tapang. Matapos ang pagkain, dumiretso na rin ang mag-ina sa pagpapahinga. Lahat ng mga ibinigay na pangontra noong mga nakasama sa jeep ay inilatag ni Marie sa mismong tapat ng kwartong pinagpapahingahan nila. Wala sa loob niyang naisabit ang supot na may asin mismo sa gilid ng pintuan. Dahil sa pagod sa biyahe kung kaya't nakatulog din sila kaagad. Ilang oras ang lumipas ay biglang nagising si Nanay Linda dahil sa ungol ni Marie. Ayon sa kanya, binabangungot na naman ng anak. Niyuyugyug niya pa ito't kinukurot-kurot para magising, pero ramdam niyang malalim ang tulog ng dalaga, kung kaya't kahit anong gawin niyang paggising ay hindi man lamang umiepekto. Dahil walang ilaw, kung kaya't bumangon si Nanay Linda upang maghanap ng kandila. Sa kasamaang palad ay walang mahanap sa silid, kung kaya't nagpa siya itong lumabas sana nang bigla naman itong nakarinig ng pagkalabog sa labas. Kasabi ng mga mahihinang pag-angil, nagtaka si Nanay Linda sa kung ano bang nangyayari sa labas ng silid nila nang biglang may umuntog sa mismong pinto ng kwarto nila. Sinundan ito ng tunog na animoy nasaktan. Dala ng takot kung kaya't hindi na niya tinuloy pang buksan ng pinto para alamin pa kung ano ang nangyayari, bagkus ay kinandado niya na lamang at nakinig na lamang sa kalabog at mga yabag na animoy may tao pang gising sa kalagitnaan ng gabi. Maya-maya pinarinig niyang may nagsalita sa tapat ng pintuan. Ayon kay Nanay Linda ay parang nagtatalo. Narinig pa nito ang kapatid na bumulong sa labas ng kanilang kwarto. Pakiusap, kahit anong mangyari huwag na huwag kang lalabas. Bandayan mo ang anak mo. Nang ilabot man sa pangyayari, mas pinili na lamang na huwag na ding tumugon. Bagkus ay mas tinuon na lamang niya ang atensyon sa anak na kasalukuyang napahinto na sa pag-ungol. Niyakap niya ito't nagtalokbong na lamang ng kumot. Kinabukasan ay nagising na lamang sila nang marinig na may nag-uusap sa labas. Halos magkasabay pa silang lumabas para alamin kung ano ang nangyayari. Napag-alaman nilang may grupo ng mga taong sumugod sa bahay ng tiyahin at may sinabi itong hindi nila parehong maintindihan. Samantalang si Tia Isabel ay napapatango na lamang indikasyon na nakakaintindi siya kung ano ang sinasabi ng kaharap. Ano kayang pinag-uusapan nila, Nay? Saka siya nga pala, kaya ang init kagabi. Grabe yung kumot nyo sa akin. Tingnan nyo ang lagkit ko. At siya nga po pala yung mga pinamigay sa atin na pangontra kahapon na nakalimutan ko sa may pinto. Kinuha nyo ba, Inay? Wala na kasi dun. Saan ko naman dadalhin? Alam mo namang pareho tayong bagong gising. O siya, sige na't maligo ka na. Pupuntahan ko muna ang tiyahin mo. May mga bagay lamang akong gustong iklaro.
Kinumutan kita kasi nga binabangungot ka na naman, anak. Pinakaba mo ko ng todo kagabi. Ako, Nay, kasarap nga ng tulog ko kaso dahil sa nilagay mong kumot kaya ako nainitan. Sige na nga, maliligo na muna ako. Napatango na lamang si Nanay Linda at hindi na nagsalita pa. Samantalang kahit may mga kinakausap pa ang kapatid ay bigla na lamang sumabat doon si Nanay. Batid niya kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Mawalang galang na, tama bang narinig ko, Esay? Aswang ang asawa mo? Aswang si Lito? Umamin ka nga ng totoo. Ikaw, aswang ka rin ba? Kaya ba ayaw mo na umalis dito kasi naging kalahi mo na sila, Esay? Ha? Bigla natigilan lahat at natuon ang atensyon kay Nanay Linda. Napangisi naman si Tio Lito habang inabutan ng upuan ng bayaw. Mapapansing ayaw pa sanang magsalita ni Tia Isabel, ngunit ang asawa niya na mismo ang nagbukas ng katotohanan sa harap ni Nanay Linda. Ang kapatid mo kailanman ay hindi siya naging kaisa namin. Naging kaagapay, oo. Kaya huwag ka magtaka kung bakit ganun na lamang ang pagrespeto sa kanya ng mga kabaryo naming nananatili rito. Kung bakit niya iniimbitahan kayo rito dahil yun kay Rigor na anak namin. Kagaya ng nanay niya, ang gusto lamang nila narito kayo sa huling araw ng pamamalagi niya rito. Makita niyang iilan sa mga kapamilya niya. At kaya rin may pagtitipon ngayong umaga. May simpleng pabaon lamang kami para sa kanya. Saka siya nga pala, sino ang naglagay ng mga pangontra sa dinaanan ko kagabi? Sinasadya niyo ba? Akala ko ba hindi ka aswang, Lito? Hindi yun sinasadya at pagpasensyahan mo na, nakalimutan ng anak ko. Pero nasaan na nga ba yun? Bigay yun ng mga nakasabay namin sa jeep kahapon. Nawala sa isip ni Marie. Tugon ni Nanay Linda sabay bumulong. Buti nga buhay ka pa eh. Kinuha ko na, Linda. Lito, pagpasensyahan mo na lamang ang pamangkin ko. Hayaan mo na din yun, di na yun mauulit. Saka Linda ate, asawa kong kaharap mo, pagpasensyahan mo na rin kung matagal na panahon ko itong inilihim sa inyo. Pinoprotektahan ko lamang ang kapakanan ng pamilya ko. Tugon naman ni Tia Isabel. Napatango na lamang na naiiling ang Nanay Linda. Makikita sa kaharap ang kakaibang postura at mababaka sa balat ang animoy maliit na parang nasunog na sigarilyo. Nanghingi ng tawad si Nanay Linda dahil sa hindi sadyang paglagay ng asin at pangontra sa tapat ng silid nila. Ramdam din ni Nanay Linda na kung hindi man aswang ang kapatid, sigurado itong asawa lamang. Nakikita niya rin ang mga palatandaan na kaisa si Lito sa hanay ng mga gabunan. Doon ay napagtagpi-tagpi ni Nanay Linda kung bakit ayaw lisanin ni Tia Isabel ang lugar. Naging kaisa pala sa hanay ang asawa niya. Sa kabilang banday hindi niya maiwasang mag-isip, lalo na't kilalang manunugis ng aswang ang ama ni Tio Lito. Dagdag pa niya na isa rin iyong albularyo. Hindi naman maiwasan ni Nanay Linda ang mga tanong na hindi niya kayang makuha ang tamang kasagutan. Ganun pa man, kinalimutan niya ang mga bagay na hindi kasiya-siya. Bagos ay hinabaan niya ang pangunawa sa mga bagay at humingi ng dispensa sa hindi sinasadyang pangyayari. Nasa labas ang lahat ng biglang sumali din sa pag-uusap ang dalaga. Medyo nag-aalinlangan sa mga kaharap, lalo pa nang makita niya ang pamilyar na lalaking nakatayo malapit sa tiyuhin. Naglakas loob na itong magtanong kung ano bang nangyayari. Agad naman na bumaling ang paningin ng lahat sa kanya. Akmang magsasalita pa sana nang biglang inagaw ni Bano ang atensyon ng lahat. Sa pagkakataong yun ay buong tapang na nagtapat ang binata sa kung ano ang saloobin niya sa dalaga. Simula pa lamang noong una pa lamang niya itong makita. Para sa aming angkan, ang usaping ito hindi dapat pinanghihimasukan ng kung sino, lalo pa sa bisita. Kaya kung maaari ilayo niyo ang babaeng yan. Kawalan ng respeto ang bigla na lamang paghayag ng saloobin, gayong hindi naman kasali sa usaping ito. Bano, iho. Mga kasama, pagpasensya niyo na ang mga bisita ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ni hindi man lang ako nagbukas sa kanila patungkol sa lihim ng aking pamilya. Paumanhin ni Tia Isabel. Pagpasensya mo na rin, Bano, ang pamangkin ko. Saka nalatag naman ang mga kailangang malaman ng bawat isa. Gayon pa man inaasahan ko ang presensya niyo sa unang kabilugan ng buwan. Isang gabi magmula ngayon. Saka Bano, hindi lang alam ng pamangkin ko ang mga bagay-bagay rito sa atin.
Segunda naman ni Tio Lito. Matapos nun ay nagsiuwian ng lahat maliban kay Bano. Ayon kay Maria, bago pa man umalis ang binata, nanghingi ito ng pasensya sa kanya sa naging pananalita niya na agad naman tinanggap ng dalaga. Kinagabihan ay naging saksi ang mag-ina sa kakaibang pangyayari na ginanap mismo sa bahay ni Tia Isabel. Mapapansing marami ang nagsidating ang mga panauhin na hindi nila kilala. Nagkaroon din ng handaan at hindi nila alam kung saan nagmula ang mga nilatag sa mesa na pawang mga karne ng iba't ibang mga hayop. Kahit may mga tanong sa isipan ng mag-ina, hindi na lamang iyon pinansin pa. Lalong hindi nila alintana kung anong klaseng okasyon iyon. Doon ay nasaksiyan nila ang kagaya din ng mga normal na mga nilikha. Ang mga nilalang ay aswang kung may tuturing, subalit hindi sila namiminsala, lalo pa kung sila'y kaibigan. Saksi ang dalawa sa kakaibang mga figura ng mga dumalo, dahil na rin sa mga nasaksiyan kung kaya't napagtanto nilang tama lamang ang pinipiling landas ni Tia Isabel. Taliwas sa kung anong kwentong narinig nila noong minsang sumakay sila sa jeep ng mapangusgang lipunan. Kaya pala ayaw nang lumipat ni Tia kasi tingnan mo na parang normal lamang din naman. Ang saya nilang tingnan, maging yung... Napahinto sa pagsasalita si Marie nang biglang makaramdam siya ng panlalamig. Animoy hangin na yumakap sa kanya. Tama ka dyan anak, pero... Napalingon naman si Nanay Linda sa kinauupuan ni Marie. Kinilabutan ito nang makitang nanginginig ang anak habang nakatingin lamang sa iisang direksyon. Anak, Marie? Hoy, ayos ka lang ba, Marie? Napasigaw si Nanay Linda nang bigla na lamang nawalan ng malay ang dalaga. Sa sobrang pagkagulat, maging siya'y muntik na ring masubsob sa harap ng anak niya. Ang nooy kasiyahan ay biglang nahinto at nasentro sa kanilang atensyon. Tumayo naman si Tio Lito at Tia Isabel upang alalayan ng dalawa papasok ng kanilang silid. Pinahiga ng maayos sa kama si Marie at sinuri ito ng tiyuhin. Anong nangyayari sa anak ko, Lito? Diyos ko, Marie anak. Huwag kang mag-alala. Aalamin ko kung sino ang gumawa sa kanya nito. Isa sa mga panauhin ngayong gabi ang nagkaroon ng interes kay Marie. Natalo ng dungan ng isang aswang ang anak mo, Linda. Lito, dahil sa pinaghandaan nating salo-salo, kung kaya't nawala sa isip natin ang magbigay ng panaming sa mag-ina. Nakalimot tayong hindi maaaring isama ang mga tao sa mga aswang. Ibang puwersa nang nagmumula sa mga nilalang ng dilim. Maaaring mawala ng balanse ang sistema ni Marie kung kaya't nawalan siya ng ulirat. Hindi, Esay. Maaaring may punto ka, pero iba ang kutob ko. Baka hindi na makauwi si Marie pag nagkataon. Hindi lang ito bastang puwersa, kundi isa ito sa posibleng gawa ng isang aswang na nagkaroon ng lihim na pagtingin sa dalaga. Anong ibig mong sabihin, Lito? Diyos ko, ano ang gagawin natin? May paraan pa bang bumalik sa wisyo ang anak ko? Umagulgol na si Nanay Linda, dala ng takot at pag-aalala sa kalagayan ng anak. Hindi na rin nagsalita si Tio Lito bagkus ay may kinuha itong animoy kawangis ng isang bulaklak na ilang-ilang. Itinali sa palapulsuhan ni Marie gamit ang pulang sinulid. May mga katagang binigkas si Tio Lito na animoy hindi maintindihan, maging ng kanyang asawa. Ilang saglit pa'y biglang dumilat ang mga mata ni Marie. Napatingin ito sa ina at bahagyang ngumiti. Animoy galing lamang ito sa pagkakatulog. Ayos ka na ba anak? Kumusta ang pakiramdam mo? May gusto ka ba? Nay, bakit ako nakahiga rito? Ano po ang... Sapon nito ang sentido habang unti-unting bumabangon. Habang naupo sa gilid ng kama, ay inabutan niyo ng basong may lamang animoy tubig sa paningin. Pero bago ito ipainom sa kanya, kinarga nito ng orasyon ni Tio Lito. Ayon pa sa kanya, tutulong ang inumin na yun upang linisin ang kung anumang negatibong hangin na pumasok sa sistema ng dalaga. Dagdag pa ni Tio Lito na mayroon iyong katagang pamproteksyon para palakasin ang tungan ng dalaga. Iya, sa susunod ay huwag kang basta-bastang tumingin sa kung sino sa mga bisita, lalo na sa mga kagaya ko. Madalas hindi alintana ng mga kalahi ko ang taglay na puwersa maging ang epekto nito sa iba. Pero huwag na huwag mo munang tanggalin ang itinali ko sa kamay mo. Uhulihin natin kung sino ang posibleng nagkagusto sa iyo. Po, nagkagusto sa akin? Paano kaya manligaw ang mga aswang? Saka Tiyo, akala ko ba'y aswang ka?
Pero bakit marunong ka manggamot? Natutunan ko yan sa ama ko pero wala na siya. Mahabang istorya kung bakit naging kaisa ako sa hani ng mga gabunan. Komplikado kung isasalaysay ko ng isa-isa. Ngunit kaming mga aswang ay may mga pamamaraan din upang makagamot hindi lamang na sarili namin kundi maging iba rin. Marami pang kailangan niyong matutunan. May ilang araw pa kayo ng nanay mo rito. Payo ko lamang sa iyo, Iha. Hindi natin hawak ang pag-iisip ng mga bisita. Kaya huwag na huwag kang makipagtitigan lalo na sa mga binatang gabunan. Mahirap na. Ibang umibig ang mga aswang. Napatingin na lamang si Marie sa tiya at nanay niya. Bigla siyang natakot nang maalala ang pamilyar na mga mata. Mga matang pinili niyang makita simula noong una. Gusto niya sanang ibukas iyon sa tiyuhin niya pero hindi naman siya sigurado kaya pinili na lamang niya munang tumahimik. Napatango na lamang siya sa kaharap bilang pagtungon sa suwestyon nito. Matapos ang kaganapang yon, hindi na pinayagan lumabas ang mag-ina. Pinili na lamang nilang matulog kaysa makisaya pa sa mga bagong bisita. Ilang sandali pang lumipas, ni hindi nagawang matulog ni Marie. Naiisip niya ang mga sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin. Lalong hindi siya makatulog dahil sa kaganapan sa labas ng kanilang bahay. Animoy may pista. May mga tambol at mayroon pang animoy kumakanta. Paano ako makakatulog? Anong oras na hindi pa rin sila tapos? Akala ko simpleng handaan lamang ang magaganap. Pero grabe namang handaan to. Reklamo pa ng dalaga. Bigla siyang natigilan nang makarinig siya ng sipol. Noong una akala niya tunog lamang galing sa kasiyahan. Pero noong tumagal ay naging malakas ito at naging matini sa kanyang pandinig. Sinubukan niyang gisingin ng nanay Linda niya pero sa pagkakataong yon ay himbing na himbing ito sa pagkakatulog. Kinabahan si Marie, lalo pa noong makarinig siya ng bahagyang pagkalabog malapit sa may bintana nila. Sa takot niya nagsalokbong na lamang siya ng kumot habang nananalangin na mawala ang kanyang mga naririnig. Minuto ang lumipas nang matigil na ang mga tunog. Naramdaman niya rin na parang may naglalakad sa labas ng kanilang silid. Alam niyang antyahin niya ito dahil bagyang bumukas ang pinto ng kanilang silid at may dala itong lampara na siya namang nagpaliwanag sa loob ng kwarto. Napabangon si Marie at nagpasalamat sa tiyahin. Matulog ka na, Iha, pagpasensya mo na kung nagising kita. Pinasilip lang na tiyuhin mo sa akin para siguraduhin maayos kayo ng nanay mo. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Ayos na po ako, tiya. Medyo nahihilo lang po siguro ako kaya hindi ako makatulog. Saka pwede po ba na dito ka muna din matulog po sa amin ni nanay? Medyo hindi po kasi nakakaramdam po kasi ako ng takot eh. Nauutal na pakiusap ni Marie. Ay ganun ba o sige, sandali lang at kukuha lamang ako ng unan at kumot. Napatawa ang tiyahin habang kumukuha ng mahihigaan. Ramdam din nito kung ano ang pakiramdam ni Marie, lalo pat nakita niya ang kabataan niya sa pamangkin niya. Naglagay na rin ng pampailaw sa loob ng silid, gawa ng pakiusap ni Marie. Habang nag-aayos ng higaan ng tiyahin ay hindi maiwasang magtanong ni Marie patungkol sa mga aswang. Parang ang ugali ko noon ay kagayang-kagaya mo, Marie. Maraming tanong, lalo pa noong nagkaroon ng pinakamalaking pagpapasya ang tiyo mo. Ang totoo ay hindi yan dating ganyan si Lito, ngunit dahil sa pagmamahal sa mga naiwan ng angkan niya kung kaya't pinili niyang maging kaisa at kahanay ng mga nilalang na nakapalibot sa amin para sa proteksyon hindi lamang sa mga ari-arian ng angkan kundi maging proteksyon naming lahat. Natakot at nagalit din ako, Marie, noong una pero noong maunawaan ko naman, tinanggap ko na lang ang lahat. Naging maayos naman, maging ang pinsan mo. Siguro'y alam mo nang pumasok si Rigor sa medisina. Naging malawak ang kaalaman ng pinsan mo, Marie. Makikita niyo yan dahil sa susunod na araw ay babalik na siya rito. Mas malaki at magharbo ang magiging handaan. Saan pong paaralan nakapagtapos si Kuya Rigor? Sa kakipalad po ng pinsan ko dahil hindi lang respeto sa pamilya ang nakuha niya, pati pagmamahal at simpatya. Gaano po ba kaimportante kay Kuya Rigor ang panggagamot? At bakit kinailangan niya pang mag-ibang bansa? Iba ang pahalaga ng mga aswang, Marie. Ibang-iba kumpara sa mga tao. Madalas mas malawak pang pangunawa ng mga taong tinataratong halimaw kaysa doon sa mga taong asal demonyo. Mahalaga kay Rigor ang propesyong napili niya.
Hindi lang para sa lahi na pinagmulan niya, Marie, kundi nais pa niyang palawakin ng kaalaman at eksperyensya sa panggagamot. Habang nagsasalita ang tiyahin, halos hindi na narinig ni Marie dala ng parang biglang pagdalo ng antok sa kanyang sistema. Dala ng malamyos na boses ng tiyahin niya ay yung bahagyang paghaplos nito sa buhok ni Marie, ni wala man lamang naintindihan ng dalaga sa mga pagpapahayag ni Tia Isabel. Basta na lamang pumikit ang mga mata niya at tuluyan ng nakatulog. Kinaumagahan ni nagising si Marie dahil sa pamilyar na boses. Nagmumula iyon sa sala habang mayroong nagtatawanan. Napabangon ang dalaga na mapagtanto niyang nag-iisa na lamang siya sa silid. Pinili niya munang mag-ayos bago lumabas nang bigla siyang napahinto sa tapat ng pinto. Nakaamoy siya ng napakabangong amoy, halimuyak na nagmumula sa bungkos ng mga bulaklak. Noong unay ayaw niyang pagtuunan ng pansin pero habang lumalakad siya papuntang sala, bigla na lamang siyang nagulat. Nandoon na ang Kuya Noel niya kasama ng lalaking kahawig ng kanyang tiyo. Napangiti si Marie habang nilapitan naman ito ni Nanay Linda. Magandang umaga sa inyong lahat. Kuya, anong oras ka po dumating? Abay, naamoy ko pa yung pasalubong mo sa akin. Hapon na, Marie. Parang napasarap yata ang tulog mo at hapon ka na bumangon. Oo, kanina pa kami dumating ng Kuya Rigor mo. Ayun, siya nang nagsundo sa akin sa bahay natin. Nung una hindi ko nga siya nakilala, pero siguro sa lukso ng dugo. Kita naman kasing mga gwapo kami, diba? Pero maiba ko. Naamoy. Nakalimutan nga namin dumaan ng tindahan. Ni wala man lamang kaming bitbit kundi sarili lang namin. Nako, parang may iba akong nararamdaman. Tay, inay, may nangyari ba? Halika nga, Marie. Umupo ka rito sa tabi ko. Pagpasensya mo na kung ngayon lang tayo nagkita. Halika, may kakaibang aura akong nababanaag sa mga mata mo at kay lakas ng presensya. Sambit naman ng Kuya Rigor niya. Sige nga anak, ikaw na nga magsuri sa kanya kung tama ang naging kutob ko. Nag-aalala ako baka sakaling nagustuhan siya ng... Napatigil sa pagsasalita si Tio Lito nang biglang kumindat ang kanyang anak. Hinawakan nito ang palapulsuan ni Marie. Nanooy nakatali pa rin ang ilang-ilang na tinali sa pulang sinulid. Hindi kinaya ng aswang na ito na ilihim ang nararamdaman niya kay Marie. Sige lang, hayaan na muna natin. Pupunta yan dito mamaya. Hindi natin basta maputol ang ugnayang kumukonekta dala ng pagsibol ng galing sa puso ng isang umibig na aswang. Para walang gulo ako na mismo ang kakausap. Lalo na sa hanay ni na Estoy. Paliwanag ni Kuya Rigor. Magsasalita pa sana si Nanay Linda nang bigla namang naglatag ng mga kagamitan si Kuya Rigor. Ayon sa kanya ay galing iyon sa mga lugar sa Pilipinas na inikutan niya. Dala ng mga pagsasanay sa panggagamot kung kaya't kay dami nitong naipong mga kagamitan na sa pagpapahayag niya makakatulong iyon hindi lamang sa pamilya niya kundi para maproteksyonan ng lahi at hanay na kinabibilangan nila. Sobrang pagpapasalamat ang naisambit ng magulang ni Kuya Rigor pero ganun pa man. Ayon sa binatay wala doon ang pwedeng panggamot sa pinsan. Wala rin doon ang pwedeng panaming sa kalahi niya. Isa lamang ang nakikita niyang lunas ang hanapin ng magkabilang hanay para sa masusing pag-uusap. Huwag kayong mag-alala, walang mangyayari kay Marie. Magiging maayos din ang lahat. Kami ang nag-imbita sa inyo rito at obligasyon naming protektahan kayo at ibalik na maayos sa lugar na kinabibilangan nyo. Iho, matanong ko lamang, bakit naman nagkaroon ng ganitong usapin? Saka dayo lamang kami rito. Paanong posibleng may magkagusto sa anak ko? Isa pa'y wala namang ibang taong... Napatingin si Nanay Isabel sa anak habang naalala kung paano ito nakipag-usap kay Bano. Ang binatang umalalay sa kanila. Posible kayang si Bano ang nagkagusto sa anak ko? Isay? Lito? Posible ba? May posibilidad pero sa pagkakaalam ko pihikan niyang si Bano. Hindi yan basta-basta nagkakagusto sa babae. Minsan na rin niyang pinagkasundo sa isang pamilya na kauri niya pero hindi natuloy dahil umatras si Bano sa mismong araw ng pagbasbas. Pahayag naman ni Tio Lito. May punto si Linda Lito. Mula pa nung inihatid niya rito ang mag-ina, parang iba din ang naging kilos ng binata. Saka matanong kita Marie, nakipagtitigan ba sa iyo si Bano? Ang totoo iha,
Nakaramdam ka ba ng kakaiba sa mga titig niya? Ano ho? Totoo po niyan noong unang araw na inalalayan niya kami ni nanay. Ako kasi mismo ang humiling na tanggalin niyang nakatakip sa kanyang mga mata. Pero hindi niya naman po yung tinanggal ng buo. Kay bilis nga rin po ng pangyayari. Saka matapos nun parang lagi ko na pong nararamdaman na may mga matang nakamasid sa akin. Naloko na. Magkaibigan si Estoy na ama ni Bano at si Tatay Lito. Kaya huwag kayong mag-alala. Sigurado ako na hindi yun maglalatag ng ikagugulo. Paliwanag naman ni Kuya Rigor. Hindi pa man natapos si Kuya Rigor ng pagsasalita nang may kumatok ng isang panauhin. Nagkatitigan pa silang lahat ng may pagtataka. Tumayo si Nanay Isabel para pagbuksan pero pinigilan ito ng anak. Mas minabuti nitong kusang tumayo. Mas malapit din kasi sa kinauupuan ng binata ang pintuan. Isang mensahero mula sa kabilang hanay ang nag-abot ng maliit na papel kung saan isa daw iyong paanyaya sa pamilya. Bago umalis ang mensahero ay nag-abot pa ito ng pagbati sa pamilya, lalo na nang makita si Marie. Huwag muna tayong maalarma. Sige, paunlakan natin ang paanyaya nila, pero hindi tayo ang pupunta doon. Sila dapat. Sambit ni Kuya Rigor. Ano ba kasing nangyayari, Marie? Bakit mo kasi pinilit na tignan ka? Ayan tuloy, parang mauuna ka pang mag-asawa sa akin yan. Ano, Nay? Ready ka na bang magkaapo? Gwapo naman yata ang lalaki, ano? Pagbibiro pa ng Kuya Noel niya. Tumigil ka nga kuya. Nagawa mo pang magbiro. Kadarating mo lamang wala ka pang alam. Marie, sige na, mag-ayos ka na't nang makapagalmusal ka. Anong oras na ba, anak? Hayaan mo na lamang kami na mag-usap-usap sa gagawin. Ako man ay nababahala pero magtiwala na lamang tayo kina tiya at tiyo mo. Saka sigurado ako nandito naman ang Kuya Rigor at Kuya Noel mo. Ayos lang yun, anak. Wala nang nagawa pa si Marie kundi ang tumalikod na lamang at dumiretso sa kusina. Inalalayan naman ito ng tiyahin niya para makakain ng dalaga. Kinagabihan, animoy nagsimula na naman ang magarbong pagtitipon. May paglalatag pa ng mahabang mesa dahil ayon sa mga ito, darating ang hanay ni Bano kasama din ang pamilya nito para sa masinsinang pag-uusap. Hindi pinalabas ng silid si Marie. Mas tinuon ni Tia Isabel ang paglagay ng mga pangontra sa silid para na rin maiwas ang dalaga sa karagdagang tensyon kung sakali mang hindi magkaroon ng magandang usapan. Tia, ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Baka mamaya mapano pang mga papasok sa silid ko. Lalo pa si Tio Lito, mahirap namang magkaroon pa ng karagdagang problema. Hayaan mo't aabisuhan ko sila sa mga nilagay ko. Ito nga pala ang supot mo. Naalala ko ang asin at ang mga kalamansi. Hawakan mo yan. Kahit papaano yung mapapanatag man lamang ang kalooban namin. Lalo pat mamaya'y magiging abala na kami. Marami ang darating at baka. Tinago mo pala ito, Tia. Naku, parang naglaway tuloy ako. Lalo na medyo nahihilo ako. Malaking bagay po itong kalamansi. Oo nga po pala. Pasensya na po kayo na magkakaroon tayo ng masayang pabaon kay Kuya Rigor. Dumagdag pa po ako sa alalahanin. Huwag mong sabihin yan, Iha. Kami ang dapat na manghingi ng paumanihin. Hindi kami naging bukas sa inyong mag-iina, lalo na sa nanay mo. Eto ngayon parang makompromiso pa pati ang kinabukasan mo pag nagkataon. Pero Marie, ano man ang mangyari, tandaan mo nandito lamang kami at handang umalalay. Napayakap si Marie sa tiyahin. Ramdam niya ang sinseridad sa bawat kataga na binibitiwan nito. Sa ganoong paraan ay nagpasalamat siya na nagkaroon ng dalaga ng tiyahin na may mabuting loob. Ilang minuto pang lumipas nang magpaalam si Tia Isabel upang maggayak na din ng mga ihahanda. Bago pa man tuluyang dumilim, natapos nila ang paglalatag ng mga karne at inumin para sa mga nasabing panauhin. Nasa gilid si Nanay Linda at Kuya Noel. Nagtataka kung bakit ang mga nakahain ay hindi man lamang dumaraan sa apoy. Mayroon pa doong mga pira-pirasong lamang loob ng kung anong mga hayop. Inay, tama ba itong nasa harapan natin? Bakit parang hindi man lamang nila linuto yung mga inihanda? Diyos ko, paano kakainin ng mga bisita yang? Tumahimik ka na lang, Noel. Saka ako na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Sa ngayon ay kinakailangan nating ilayo ang kapatid mo sa posibleng kapahamakan. Natatakot ako, anak, sa kilos ng kapatid mo, sa aura niya.
Naaalala ko ang Tia Isabel mo sa kanya noong pinili nito na tumira dito. Sa pugad ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata ni Kuya Noel sa narinig. Hindi niya mawari kung maniniwala ba siya sa sinasabi ng ina. Gayunpaman, sa mga nakikita niya, sa ayos ng mga tao at sa mga nakalatag na putahe, sigurado siyang totoo ang sinasabi nito. Pinili ng dalawa ang pumasok sa loob. Tahimik lamang habang lahat ng tao ay abala pa sa kung anong mga pinadadagdag sa hinahanda. Maya-maya pinakaamoy ang dalawa ng masangsang. Ayon pa sa dalawa, parang nabubulok na laman. Nagpalinga-linga si Kuya Noel habang hinahanap ng mga mata nito ang kanyang kapinsan. Si Nanay Linda naman ay naghanap ng pamaypay dahil hindi lamang masamang amoy ang nalalanghap nila, maging ang pag-alinsangan ng paligid. Inabot hanggang sa silid ni Maria ang paghahanap ni Nanay Linda ng pamaypay. Napapapunas pa ito sa noo sabay bukas ng pinto. Naabutan niya na namang umuungol ang anak. Akmang gigisingin na sana niya nang bigla naman ang pagtunog ng tambol kasabay ng matinis na trumpa. Galing iyon sa labas na animoy naggudyat sa paninimula ng kasiyahan. Naririnig niya rin ang mga hiyawan na parabang napakasaya ng lahat. Sa kabilang banda, gaano man kasaya ang naririnig niya, hindi pa rin mawaglit sa kanyang isipan ang mga nangyari kay Marie. Mayroong lungkot na gumuguhit sa puso ni Nanay Linda nang dahil sa pakiramdam kung kaya't hindi niya iniwan ang anak. Naupo na rin ito sa gilid ng higaan ni Marie at taimtim na nagdarasal. Isang malakas na sigaw ang nagpukaw sa ulirat ni Nanay Linda, maging si Marie ay bumalikwas din ng bangon. Sino yun, Nay? Ano po yun? Diyos ko, kay lakas naman nun. Si Kuya Noel po nasaan? Si Tia. Huwag ka na munang maingay. Makimatsyag na lamang muna tayo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong takot, anak. Parang may mangyayari ngayong gabi. Hawakan mo ito, Nay. Yung asin at kalamansi. Mas kailangan mo yata ito kaysa sa akin. Bigayan kanina ni Tia. Siya palang nagligpit siya ka. Hawakan mo na't baka mamaya. Natigil sa pag-uusap ang mag-ina nang biglang may nagwawala na. Animoy mga hayop na nag-aagawan ng naririnig nila. Nagkatinginan pa ang dalawa dahil alam nilang kumakain ng mga panauhin sa labas. Ramdam nila na nagsisimula na ang mga aswang sa paglantak ng mga inihanda sa mahabang lamesa. Akmang sisilip na sana silang dalawa nang bigla naman pumasok si Kuya Rigor habang inaalalayan si Kuya Noel. Huwag na muna kayong lumabas o kahit sumilip man lamang. Kami nang bahala sa labas. Nawalan lang ng malay si Noel dahil sa mga nakita niya pero magiging maayos din yan bukas. Tia, Marie, pakiusap, wala munang lalabas sa inyo. Paano kami makakalabas, Kuya? Diyos ko, paano ba ito? Iho, kumusta ang nanay mo? Ang mga bisita, ano? Huwag po kayong mag-alala at kami na pong bahala, magpahinga na lamang po kayo. Sa pagkakaalam ng mag-ina ay may mga bisitang dumalo na kagaya nilang mga tao. Ang hindi nila alam ay iba ang mga nangyayari sa mga yon. Hindi kontrolado ni na Tio Lito ang sitwasyon lalo pa noong dumating ang hanay ni na Estong. Imbis na mag-usap ng masinsinan ay iba ang ginagawa ng mga yon. Sa kabilang banda na ilagay naman sa seguridad ang tatlo, lalo pa si Marie dahil sa mga naging panauwi ng mag-asawa ay nagkaroon ng kapalitan dalaga. Lingid sa kaalaman ng lahat ng itinalim bulaklak ng ilang-ilang kay Marie ay isa iyong uri ng pagpapawalang bisa sa kahit anumang espiritual na ugnayan laban doon sa aswang na nagkakagusto sa dalaga. Isa yung paraan upang maproteksyonan si Marie laban sa udom ng isang gabunan. Kinaumagahan, parang wala lamang nangyari. Iyon na rin ang huling araw kung saan ang pag-alis ni Kuya Rigor. Maaga pa lamang ay nag-impake na ang tatlo dahil ayon sa mga ito'y babalik na sila ng Iloilo. Bago pa man ang lahat ay isang magarbong almusal ang inihanda ni na Tio at Tia Isabel para sa kanila. Parang wala naman akong ganang kumain, Nay. Kahit gaano kasarapan nakahanday, parang hindi ako nakakaramdam ng kung anong gutom. Kahit kaunti lang, Marie, kumain muna kayo. Mahaba ang biyahe. Saka ako na maghahatid sa inyo. May sasakyan naman akong dala. Sambit naman ni Kuya Rigor. Maging ako, Ihoy, parang hindi nagugutom. Pero syempre nakakahiya naman kung hindi kami kakain. Salamat sa paghahanda, Isabel. Salamat din sa inyo sa pag-imbita.
Naway hindi ito ang huli nating pagkikita. Minsan ay dumalaw din kayo sa lugar namin, lalo ka na Esay. Ako kakain ako. Hindi yata ako nakahapunan kagabi dahil parang nakakaumay ang mga nakahandang karne. Saka ano bang nangyari sa akin kagabi? Parang wala akong maalala. Pagising ko nasa paanan na ako ni Marie. Saka itong si nanay ang aga-aga nagdadrama. Sa susunod tayo din ang mag-imbita sa kanila sa kasal ni Marie, hindi ba? Akala ko ba? Ay nako kuya, kumain ka na nga lang. Gutom lang yan. May asa-asawa ka pang nalalaman dyan. Nako kung alam mo lang. Nakatulog ka, Noel. Dinala ka ng pinsan mo doon kasi punuan ng mga kwarto kagabi. Pero maaga din ang mga yun na nagsialisan. Medyo nahuli lang kayo. Kaya sige na at kumain na kayo. Linda, upo na. Pagsisinungaling naman ni Tia Isabel. Napayo ko na lamang si Nanay Linda. Alam niya sa loob niyang maraming lihim ang itinatago ng kapatid at ng pamilya nito. Kung ano man yun ay hindi niya na lamang inalam pa. Nagpasalamat na lamang siya at hindi sila ang ginawang pagkain ng mga kahanin ni Tio Lito. Bago sumubo si Maria ay buong tapang siyang gumawa ng sausawan. Pinaghalong asin at kalamansi ang inilagay niya sa mangkok. Hindi na lamang din kumibo ang lahat. Bagkus ay hinayaan na lamang ng mga itong matapos ang almusal nang kahit na walang anong masiding pag-uusap ukol sa kaganapan noong gabi. Marami ang naging katanungan sa isip ng mag-ina. Ngunit ganun pa man inirerespeto nila yon. Ano man ang nakatagong sekreto sa lugar kung saan namugad ang mga aswang. Sa pangkasalukuyan ay nasa Maynila na nakatira ang magkakapatid at may sarili na ding pamilya ang mga ito. Nailahad ang kwentong ito hindi para bigyan ng kung anong kasiraan ng nabanggit na lugar. Layunin lamang ng nagsulat na may bahagi ang kanyang karanasan o ang isang karanasan na naaayon nga sa pagkukwento. Hindi man kapanipaniwala para sa iba ngunit ito'y bahagi ng kahapong kailanman ay hindi mabubura sa alaala. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.